So bali guys, ito po yung project namin dito sa Phase 5 Lumina Homes. Actually, last year pa to, hindi pa namin siya matapos kasi nagkaroon ng problema yung may-ari. So, pakita ko lang po sa inyo, yung pinaka front extension, wala pa siyang tiles, wala pa siyang kisame. So, nagkaroon kasi ng problema kasi si sir po is abroad. So, sir, pag napanood mo to, i-share ko lang. So guys, last year pa to, parang 1 month pa lang namin siya inumpisahan. Nagkaroon ng problema yung may-ari. So nagkaroon din siya ng problema sa pagpapadala ng pera. Pero ang nangyari po dito, inabonohan po namin ni Ray, lalo na po yung mga materyales pang back and front extension. Kasi that time, marami po kaming projects. So alam naman namin pag abroad medyo hindi ganun kadaling magpadala. Hindi pwedeng padala ng padala kahit siguro may pera sila. Hindi pwedeng mayat-mayat ang padala. So ito halos nasa 200k plus po ata ang inabono namin. Kasi inuna po namin yung extension. So lahat ng materials pinasok namin. So ito guys, syempre hindi naman natin in-expect na magkakaroon ng problema. Pero sabi ko nga kay sir, andyan na yan, naabonohan naman na namin. So kita na rin naman niya yung progress. Kumbaga hindi lang naituloy talaga. Lalo na yung cabinet, panghuli yung cabinet, tsaka ito pong sa may harap. Bali ito po, full renovation po ito. Kaso kinapos lang si sir ng materyales tsaka para sa labor. So ito guys, itong unit ni sir umabot na po siya ng 500k plus. Sa materyales siguro tumungtong na kami ng 300 plus. Tapos yung pinaka labor namin. So kung ganito yung unit nyo, siguro nasa 600 to 700 po ang labor tsaka materyales. So, yung iba po mga accessories dito, mga ilaw, si sir po ang bumili niyan. So, ito po, full renovation po siya. Kaso, yung pambili po ng materyales, dito sa may harapan is wala pa. So, ito po muna yung pina-priority ni sir is magawan po muna ng kitchen cabinets. Ayan. So, pagdating po sa kitchen cabinet, si Ray po ang in charge. Pero ito guys, kahit may balansi pa sa akin yung may-ari, inuunti-unti niya yung padala.
So, wala kaming settlement na dapat every 15 o every month may papadala siya. Bahala lang kung magpadala siya o hindi. Pero, syempre, hindi rin muna namin tatapusin yung pinaka unit niya dito. Diba? Kung baga nakatenga. So, yun naman, onti na lang naman ang kulang sa akin ni sir. Kaso, kung ipapatuloy niya po itong harap, actually yung sa harap, bayad na yan sa labor. Ay, kasama na yan. I mean, kasama na po yan sa labor namin. Kaso, materials, wala pa. So, ito, nagpadala po si sir ng pera para sa pambili ng kahoy. Ayan nga po. So, ito na po yung up and down kitchen cabinets natin. Si Ray po ang gumagawa. So, ito po, dati na po si sir may lababo, merong kalan, tapos nag-add na lang po kami ng pull-out. So, yung taas, okay na po yan. Meron na rin pong mga takip yan. Ito po, nasa baba. Tapos, yung lower part na lang po ng cabinets ang ginagawa ni Ray. So, ito meron din po tayong bar counter dito. So, kung mapapanood mo to, sir, wala ka pang ilaw sa bar counter. Ayan po. Tapos, siguro, kasi uuwi yung may-ari ng April. So, baka po yung mga switch and outlets, ayan, switch, outlets, baka ipalagay ko muna. Pero, tulad na nasabi ko, kung hindi pa rin naman kami ni sir ma-full payment, hindi rin po muna namin tatapusin to, diba? So, ito guys, ito yung ating cove ceiling. Ang theme po kasi ng bahay is black and white. So, dito po sa cove ceiling natin, ito pong ating pinaka-center is black, matte black po yan. Ang ganda. Tapos, si sir na po pumili ng mga ilaw. Meron na rin tong mga blinds. Ayan po. Meron tayong mga blinds dito. Si sir din po ang bumili niyan. So, hindi pa nga lang nalinisan yung mga bintana kasi hindi pa nga rin talaga rin kami. Tapos dito. So, syempre, ako naiintindihan ko. Pero, syempre, sana maintindihan din ako sa part ng client na hindi namin to tatapusin hanggang hindi rin kami nababayaran ng kompleto, diba? So, ganun lang. Ganun lang po. Pero ang kagandahan dito, kahit nagkaroon ng pending sa payment, buo na yung unit ni sir, yung extension buo na. So, yung iba dito, hindi pa nga nakakabit yung mga switch and outlets. Kasama na rin po yung mga accessories dito sa bathroom. Tabi po. Actually, meron naman ng shower kasi hindi pa nga rin nakakabit ni Ray. Ayan. Yung lavatory natin, hindi pa nakakabit. So, baka papalitan ko rin po ng mga switch. Kasi luma na to yung kay Lumina pa. So, papapalitan ko na lang din. Tsaka po dito sa unit nila, sir, kung halimbawa uuwi sila ng April, siguro kahit paano papalinisan ko po muna para komportable naman pag nag-stay sila dito. Dito nga po pala sa tiles natin sa baba, wala pa tong tile grout eh. Wala pang tile grout. So, ito sir, yung sa bathroom mo pala, na kulang ng tiles dito. Ayan, kompleto na po yan. So, kornisa na lang po ang kulang nito. Mag-add lang po kami ng kornisa, tapos linis na lang din. Yung staircase po natin, ito po ang itsura. So, ito po yung 20 by 100 natin na tiles. 20 by 100, may duktong lang tayo sa pinakadulo para medyo lumapad yung ating steps. Ayan. So, ito meron din tayong baseboard pane. Babataas yan. So, ito talaga, katagalan, kumakapak talaga. Kumakapak pero hindi naman siya umangat. May tendency kasi once na hindi rin agad kasi talaga natitirahan. Hindi nalilinisan, hindi namamap, hindi nababasa. Possible talaga. Pero ito, wala namang problema kasi hindi naman siya umangat. Ayan o. Dito lang sa part na to. Kasi ano dito eh. Dito sa may hagdanan niya no. May open, parang may open. Papasok talaga yung hangin. Dito po sa second floor. Ayan, yung ilaw ni Sir sa may hagdan. Ang ganda rin po.
So pag ganyan po nagpagawa kayo ng unit, sana tirahan nyo agad kasi kawawa, walang nag-aalaga sa bahay. So ito po 2 kwarto lang. Sagad po yung ating partition, walang hallway. Ayaw ni sir na may hallway kasi nga sisigip na yung kwarto. So ayan, 2 kwarto po yan. Ang sukat po nito is nasa 35-36 po ata. So, ayan po ang itsura ng ating kwarto. Semi-gloss white ng Boysen, tapos naka-PVC panels tayo. Yung mga ilaw ni sir, siya bumili niyan. Tapos naka-pin lights tayo na black. Yung ating tiles dito is 60 by 60 na marble white. Ayan po. Tapos yung pinto natin na wala pang door lock. Ayan. So, ganun lang. Ito, actually kailangan ko talaga ng pera. Kasi syempre, marami nang nagawa dito. Pero syempre nakakaintindi rin kami sa may-ari na nagkaroon nga ng problema. Ayan po. Ito naman yung second room natin. So, meron din tayong blinds. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang pinakasukat po ng ating bintana na to is 60 po yan. Kaya minsan ang binibili ko po na blinds 80 ang sukat. 80. Ayan. Mahaba tong bintana ni Lumina. So yung blinds natin na 180 ang pinakahaba. Kasyang-kasya talaga diyan. Ayan po. So ito, sir, pasensya na pero natutuwa din talaga ako kasi kahit paano nag-e-effort yung may-ari na magpadala sa akin. Kahit 10,000, 20,000, 30,000 nagpapadala siya. Hindi niya kasi mabibigyan ng isang bagsakan din talaga. Pero sabi ko nga, okay lang, naiintindihan ko naman. Pero mabait din yung may-ari kasi, mabait din yung may-ari. So hindi rin niya ako nilarush. Basta sinabi niya mag-uuwi ako ng April. So, alam ko naman na kailangan makapag-stay sila dito ng maayos, malinis. So, yun na lang naman. Yung taas okay na to, goods na. Mainit po talaga kahit naka-PVC panels tayo. Kasi walang electric fan, walang aircon. Mainit talaga. Pawis na pawis ako. So, ayun sir, pasensya na ha, na-mention ko lang yung nangyari. Pero, other than that, wala naman tayong pino-point out doon. So, ito, once na may budget si sir pambili ng materials para sa front extension, pwede naman na po namin ituloy.